ay nasa kabanata 10 na tayo ng El Filibusterismo at ito nga po ay pinamagatang mga kayamanan at karalitaan. Dito nga po sa kabanatang ito ay may bibisita sa bayan ng Tiani na mag-aalok sa kanila ng mga alahas. Ito'y wala pong iba kundi si Simon. At sino-sino nga ba ang mga bibili at ano ang matutuklasan ni Simon dito sa bayan na ito? Narito na po ang kwento. Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Talasalitaan, indulhensya, utang na loob, karalitaan, kahirapan, dalita, sakuna, kayamanan, pag-aari, mga mahalagang bagay na naipon o naitago, bagay na mataas ang halaga, pagkaingat-ingatan, lantay, tunay, lugmok, nakalubog, mahalughog, halungkatin, suriing mabuti, nagdarahop, naghihirap, namamalikmata, di makapaniwala, narahuyong, naakit, niyurakan, sinira, panggigilalas, pagkagulat, umaalipusta ng lalait. Nakipanuluyan si Simon sa bahay ni Kabesang Tales na sa pagitan ng bayan ng San Diego at ng Tiani. Naghihirap na noon si Kabesang Tales, samantalang dala ng lahat ni Simon ang pagkain at iba pang kailangan at 2 kabad ng mga alahas. Ipinagmalaki rin niya sa kabesa ang dala niyang revolver. Maya-maya pa'y nagdatingan na ang mga mamimili ng alahas. Doon ay dumating sina Kapitan Basilio, ang anak nitong si Sinang at asawa nito, at si Hermana Pensyang na mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Binuksan ni Simon ang 2 maleta ng alahas na may iba't ibang uri, ayos at kasaysayan. Inilabas ni Simon ang mga bago niyang hiyas at doon namili si Sinang. Sinabi rin ni Simon na namimili rin siya ng alahas. Tinanong niya si Kabesang Tales kung may ipagbibili itong alahas. Iminungkahi ni Sinang ang kwintas na agad tinawaran ni Simon ng 500 piso nang makilala niyang kay Maria Clara nga iyon ng kanyang kasintahan na nagmongha. Ngunit ayon kay Hermana Pensyang ay hindi daw dapat iyon ipagbili ni Kabesang Tales dahil minabuti pa ni huli ang pagpapaalila kaysa ipagbili iyon. Isasangguni raw muna ni Kabesang Tales anak ang bagay na iyon na sinang-ayunan naman ni Simon. Nang lumabas naman ng bahay si Kabesang Tales ay natanawan niya ang praile at ang bagong may-ari ng kanyang lupa. Kinabukasan, wala na si Kabesang Tales sa kanyang tirahan. Nawawala rin ang revolver ni Simon at ang naroon lamang ay ang isang sulat at kwintas ni Maria Clara. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkuha niya ng baril ng mag-aalahas dahil kinakailangan niyang sumapi sa mga tulisan. Pinagbilinan din niya si Simon na mag-ingat sa mga tulisan dahil mapahamak ang mga ito. Si Tandang Selo ay hinuli ng mga Gwardiya Sibil. Natuwa naman si Simon dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang taong kanyang kailangan. Isang pangahas ngunit marunong tumupad sa mga pangako. Samantala, 3 ang pinatay ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Ang praile, ang lalaking gumagawa sa lupa at ang asawa nito, naputol ang leeg at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na nakasulat na Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Ito po ay mula sa PinoyCollection.com, El Filibusterismo, Buod. Nasaksihan nga po natin ang mga nagsibili ng alahas ni Simon. Dito po ay nagpapatunay gaya nga po ng isa sa mga paliwanag natin sa mga nakaraang kabanata na ang mga Pilipino ay sadyang mahilig sa alahas. Yes po, kahit mahirap o mayaman, bumibili po talaga ng alas. Nandyan ang mga binili ni Kapitana Tika, Sinang, si Kapitan Basilio na bumili ng kairel, at ng pares ng hikaw para ibigay po sa kura at sa alperes. Ito po ay nagpapakita ng isang kultura na nakuha po natin sa mga Kastila, yung tinatawag po natin na under the table. Okay, dito rin po ay napansin natin bakit nga ba sa tahanan po ni Kabesang Tales tumuloy itong si Simon. Isang kultura rin po ng mga Pilipino ang ipinapakita dito, yung pagiging hospitable, o yung pagtanggap ng mga Pilipino sa mga bisita ay naging ugali na po natin. Kahit pa po may pinagdadaanan tayo sa buhay natin. Dito ay bukas ang tahanan ni Kabesang Tales sa panauhin na si Simon. At ang sinasabi nga po natin na isa sa kagulat-gulat na pangyayari
ay ang kwintas. Dito po siguro ay nagtataka tayo kung paanong napunta kay huli ang agnos o ang kwintas o lakit ni Maria Clara. Kung matatandaan po natin, pista po ng San Diego noon sa Noli Me Tangere, at nang nais po sanang magbigay ng handog ni Maria Clara sa isang ketongin, wala siyang maibigay. Ang meron po siya ay ang kwintas na bigay po sa kanya ng kanyang ama na si Kapitan Tiago, at yun nga po ang kanyang binigay. Itong ketongin po na ito ay gumaling, at ang nagpagaling po sa kanya ay ang mag-aaral ng medisina na si Basilio. Dito po ay nais pong ipaliwanag sa atin ni Rizal sa nobela na kahit po ang ketongin na sinasabi natin na walang lunas ay pwede pong malunasan. Ngunit ang sakit ng lipunan ay sadyang napakahirap lunasan. At nang mapagaling nga po ni Basilio ang ketongin, ipinambayad po niya ang kwintas sa ibinigay ni Maria Clara bilang kabayaran po sa pagpapagaling ni Basilio sa ketongin. At ito nga pong lakit na to ay iniregalo niya sa kanyang kasintahan, walang iba kundi si Huli. Nais pong bilhin sana ni Simon ang lakit na ito sa kahit magkanong halaga, ngunit ang sabi nga ni Kabesang Tales ay pagpapaalam muna niya sa kanyang anak. Okay, habang ito nga sana ay papunta kay Huli, ay nakita naman ni Kabesang Tales at pinatay po niya. Yes po, siya po ang pumatay kay Padre Clemente at sa bago pong may-ari ng kanyang lupain kasama ang asawa nito. Isang umaga po gumimbal sa bayan ang tatlong pugot na ulo na may nakasulat po gamit ang dugo na nakalagay na Tales. Okay? At nang ito nga po ay malaman ni Simon sa sulat na yon, na nagsasabing kinuha niya ang revolver kapalit ng agnos ni Maria Clara, ay humihingi siya ng patawad sa kanyang ginawa at hindi pagpapaalam. Ngunit ang nasabi nga po ni Simon ay, sa wakas, natagpuan ko na ang aking hinahanap. Sapagkat nakita niya po ang isang tauhan sa kanyang sa kwento na makakatulong o makatutulong kay Simon sa paghihiganti. Dahil gaya po niya, si Kabesang Tales ay dumanas ng pagmamalupit ng mga prayle. Dito ko na po tatapusin ang Kabanata 10 at magkita-kita po tayo maya-maya lang sa Kabanata 11. Paalam na po. Missing someone with all your heart. Missing someone.